Tumaas ang kaliwang kilay ni Lucas nang halikan siya ni Amor na walang permiso. Napatungo pa rin siya sa Malaga habang si Amor ay hindi alam ang sasabihin dahil sa hindi inaasahan na paghalik niya kay Lucas. Masaya lang po ako, Sir Lucas. Huwag po ninyong bigyan ng mali siya. Next time, if you do that again, you're gonna regret it, Amor. Hindi na mauulit. Ulitin mo lang, hindi kita palalampasin. Tiklop, hindi nakapagsalita si Amor sa sinabi ni Lucas sa kanya. Isang gurong babae ang sumalubong sa kanila nang nasa loob lang sila ng academy. Naigala ni Amor ang kanyang mga tingin sa lugar. Napangiti siya dahil mararanasan niya ulit ang pumasok sa eskwela at sisiguraduhin niyang makapagtapos siya at babawi sa taong tumulong sa kanya. Good morning, Attorney Montenegro. Dean Mariposa Montenegro, she's waiting for your arrive. How are you, Attorney? I'm great, thank you. Let's go, Amor. Ang daming estudyanteng nakatingin sa kanila, lalo na kay Lucas, na agaw pansin at atensyon talaga dahil ang lakas ng karisma at kakaibang aura na dating nito sa lahat. May isang estudyanteng nakangiti, parang kinikilig, at may isang estudyanteng lalaki naman na nakatingin kay Amor at panay papansin sa dalaga. Napansin ni Lucas sa mga binatang yon. Maya-maya hinuri ni Lucas ang pulsuhan ni Amor at hinila niya to patabi sa kanya. Napatanga na lang si Amor, ngunit di niya na lang yon pinansin. Nakasunod sina Lucas at Amor sa gurong sumalubong sa kanila hanggang sa makapasok sa loob ng opisina ng Dean ng Academy. Lumapit si Lucas sa Dean at saka niyakap sabay halik sa pisngi. Mabutit na isipan mong dumalaw dito. Anong meron, iho? Bumaling si Lucas kay Amor na nakatayo pa rin. Her, turo ni Lucas. Magandang umaga po, ma'am. Nakangiti si Dean Mariposa sa dalaga at saka tumango. Ilang taon ka na, iha? Anong pangalan mo? Have a seat first. Would you like tea, Luke? I'm fine with that, thanks. Juice na lang kay Amor. She's not coffeeholic. Napangiti si Dean Mariposa sa pamangkin. Maya-maya may binulong ito. Kuhang-kuha mo ang diskarte ng mga tito mo, Luke. What? No way! Mahinang tumawa si Dean Mariposa at naupo sa single sofa habang si Lucas at Amor nasa mahabang sofa. So, what's your deal? By the way, I'm Dean Mariposa Montenegro. I am the one to assist you in everything you need, Iha. Your name? Ina Amor Contreras po. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin sa academy ninyo, Dean Montenegro. Lucas is my nephew, so don't be shy to ask me anything. Full payment ng school year mo. Nanlaki ang mga mata ni Amor sa narinig. Hindi na nakapagtataka na kayang-kayang bayaran ni Lucas ang isang buong taon o hanggang sa makaraos ng senior high si Amor sa academy dahil barya lang sa kanya ang mga yon. Miss Caballero's papers will all go through the legal process. I will be her guardian for the meantime, Dean. Thank you for welcoming her to your academy. Looking forward that you can teach her all the knowledge. Paliwanag ni Lucas kay Dean Mariposa. Higit tanging, napakagaling naman talagang magpaliwanag o magsalita si Lucas. Ikaw ba naman may pamangkin na sobrang talino, di mo na kailangan pang magtaka. Pero hindi mo pa na itatanong may isasagot na. Well, everything is fine. She can start tomorrow. I sent her uniform mamaya. Nasa bahay ka ba ninyo? You're invited me for dinner. Your Tita Divina and Tita Anastasia will be there too. It's the girl's talk. You sent her uniform to my house and please let me know if she needs anything else so I can provide as soon as possible. Okay, no worries. Ngumiti si Dean Mariposa kay Amor. You are such a lucky girl. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Sir Lucas. Napangiti si Dean Mariposa. Kung hindi siya nagkakamali, ay sa kanyang nakikita, alam niya na napaka-espesyal na babae si Amor kay Lucas. Kaya gano'n na lamang ang pag-aasikaso nito sa dalaga. Nag-fill up ng form si Amor. Lahat ng katanungan sa papel ay nasagot nito. Pagkatapos, binalik niya yon kay Dean at nireview naman ng babae. Humabol ka na lang sa mga lecture. Bibigyan kita ng reviewer para next month makapaganda ka sa pagsusulat for half semester. Kung hindi kaya, si Lucas na ang magiging tutor mo kung hindi siya abala sa kanyang trabaho. Kumunot ang noo ni Lucas sa sinabi ng Dean. Maraming salamat po, sagot ng dalaga. Natapos ang agenda, kaagad nagpaalam si Lucas sa kanyang tiyahin Mariposa dahil may ibang lakad pa daw sila. Nasa loob na sila ng sasakyan na magsalita si Lucas. Tomorrow, papasok ka na. Si Mario ang maghahatid at magsusundo sa'yo. Huwag kang masyadong makipagkaibigan, hindi lahat totoo sa'yo.
Yung iba hahalongkatin lang nakaraan mo at gagamitin nila para sa kahinaan mo. I hope you understand what I'm saying, Miss Caballero. Opo, Sir Lucas, naiintindihan ko po. Maraming salamat po sa pagpapaaral sa akin ulit. Hindi ko po kayo bibiguin. Action speaks louder than words. Nakuha ni Amor kung ano ang ibig sabihin nun. Napangiti si Amor. Sa isipan nito, gusto niyang umiyak sa sobrang galak. Sa totoo lang, sa pagpapaaral pa lamang, malaking tulong na yon sa kanya. Yes, Sir Lucas. Napabuntong hininga si Lucas, saka nagpaandar ng makina ng sasakyan. Bumaling to kay Amor para tingnan kung nalagay niya ba ang seatbelt nito dahil kung wala, siya na ulit ang gagawa. Mabuti na lang alisto at nagmamasid din siya para hindi lahat iaasa niya kay Lucas. Pinakita niya rin sa taong tumulong sa kanya na kaya niya din makipagsabayan sa lahat ng bagay. Ngayon, balik eskwela na ulit siya. Mas lalo niya pang gagalingan. Nagtanghalian ang dalawa sa isang restaurant. Habang abala si Lucas sa kausap nito sa linya, si Amor naman gumagalang paningin sa kabuuan ng lugar ng resto. Tahimik lang siya at katulad nga na sinabi sa kanya ni Lucas, masunurin to. Okay, I'll call you later then. I'm having our lunch right now. Okay. Napatingin si Lucas kay Amor. Do you need something? Napansin kasi ni Lucas na parang may hinahanap si Amor, kaya tinapos na kaagad ni Lucas ang kausap nito sa linya. CR po muna sana ako. Pagkasabi ni Amor, kaagad ding sumenya si Lucas sa isang waitress. Nakangiting lumapit ng waitress at nagtanong, Yes sir, do you need something? Can you please escort her to the ladies' room? Binalingan naman ng waitress si Amor. Nakangiting tumango ito at saka giniya si Amor sa ladies' room. Nakatanaw si Lucas sa kanila hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Sakto, pagka-serve ng pagkain nila, saka naman bumalik si Amor sa kanilang table. Comfortable? Tumango si Amor. The food is served. Let's eat. Help yourself, Miss Contreras. Hindi alam ni Amor kung anong unahin niyang kainin. Ngayon lang siya kasi makakatikim ng mamahaling pagkain na galing mismo sa hotel restaurant at ang bawat presyo ng putahe ay hindi bababa sa 3,000 piso. Wala siyang inaksaya na pagkain. Kumain siya na naaayon lamang sa gusto ng kanyang sikmura. Pagkatapos ay may panghimagas pang kasunod pagkatapos ng kanilang tanghalian. Try it. Tiramisu. Good taste and I know you liked it. Walang paglagyan ng kasiyahan ni Amor sa mga oras na yon. Masarap na pagkain, mabait na amo, at komportable sa paligid na kasi siguro siyang ligtas siya rito. Di tulad nung nakatira siya sa Riles, hindi ligtas ang buhay niya doon. Maingay na paligid. Hindi ligtas na pagkain, salbahing tayuhin at ina. Dumagdag pa ang mga kapitbahay na walang pakialam at gagawan ka ng hindi magandang imahe. Sisiraan ka sa ibang tao para magmukha kang masamang tao sa paningin nila. Umalis ang dalawa pagkatapos. Wala din namang ideya si Amor kung sana naman ang destinasyon nila dahil pasahero lang siya at wala nga siyang karapatan na magtanong. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali, ay sinundan niya lamang ng tingin si Lucas. Ilang minuto lang nakabalik na ito ng sasakyan, may bitbit na itong paper bag na puti. Pagkapasok, kaagad din niya itong iniabot kay Amor. For you. Gulat si Amor. At nang tingnan niya ang laman ng puting paper bag, may SIM card na yan. Nandyan din ang personal contact number ko at number ni Mario. Wala ka ibang tatawagan maliban sa akin at kay Mario kapag may kailangan ka o may emergency. Tawag ko lang sagutin mo at bawal mong ipamigay kahit kanino yung personal number mo. Naiintindihan mo ba? Lahat sinabi na ni Lucas. Tayong gagawin na lang ni Amor ay sumang-ayon at huwag magtatanong. iPhone 6s, alam ni Amor, sobrang mahal nun. Nakikita niya sa telebisyon o sa internet kapag gusto niyang mag-online pesonet malapit sa kanila noon. Maraming salamat Sir Lucas, pero sana hindi na lang iPhone. Okay na ako sa mumurahing cellphone eh, sobrang mahal po ito. Hindi ko alam ang taste mo sa cellphone. Yan lang ang nakita ko sa store kaya kinuha ko na. And anyway, ide-deduct ko yan sa sweldo mo. Napahagat labis si Amor nang sabihin niyo ni Lucas sa kanya. Nang makita ni Lucas ang reaksyon ng dalaga, pasimpit tong umiti at nagpatakbo na ito ng sasakyan. Ingatan mo yan, pahabol ni Lucas sa kanya. Opo, walang pagsidla ng kasiyahan ni Amor ng mga oras na yon. Ang simpleng pananangin at hiling ay sapat na sana sa kanya, ngunit iba ang plano ng may gawa.
bumuhos ng biyaya habang buhay niyang pagkakautang sa loob nito kay Lucas. Amor? Tawag ni Lucas sa kanya. Diretsong tingin sa daan. Sir Lucas, don't disappoint me. Mahina niyang sabi sa dalaga. Mabilis niyang binalingan to at bumalik din ang tingin sa daan. You're gonna marry me someday? Pahabol niyang sabi na hindi kaagad nakasagot si Amor sa kanya. Imbes tiningnan lang siya nitong dalaga na ang mga mata puno ng katanungan. Sa isip niya, yan ba ang kabayaran na nahalatan tulong niya sa akin? Paano kung nagbibiro lang siya? Pero paano naman kung seryoso ito? Anong isasagot ko? Why? May nasabi ba akong di maganda sa pandinig mo at natulala ka dyan? Wala po, sir. Good. I hope you don't disappoint me. Opo. Biglang kinabahan si Amor sa tono ng boses ni Lucas. Nagsitayuan ang mga balahibo nito sa katawan at bigla na lang nanlamig at hindi alam ang sasabihin. Hindi kasi siya nagkakamali sa kanyang pandinig. Malinaw at klaro kaya ngayon ang isipan niya, laman ang salitang mga sinabi nito sa kanya hanggang sa pagtulog nito. Kaya nagising kinabukasan si Amor na masakit ang ulo dahil sa walang tulog at kakaisip kay Lucas. Parang puyat ka, Miss Amor. Hindi nagdalawang isip na magtanong si Mario kay Amor na mapansin ang dalaga na panahihikab nito sa loob ng sasakyan. Unang araw nito sa klase pero parang dito natutuwa dahil hindi maganda ang wisyo ng dalaga. Kuya Mario, pwede magtanong? Napadungaw sa bintana ng sasakyan si Amor, ang tayog ng iniisip. Sige lang, ano ba yon? May girlfriend na ba si Sir Lucas? I mean, nagka-girlfriend na ba siya? Saglit na napabaling si Mario kay Amor. Nasa labas pa rin ang tanaw ng dalaga kaya napangiti si Mario sa kanya. Sir Luke, ibig kong sabihin, si Sir Lucas. Alam mo ba kung paano ko nakilala si Lucas? Magkaklase kami nung high school. Alam mo ba, maraming babae naghahabol dyan sa kanya. Hanggang ngayon, may gusto kong pakasalan siya eh. Magkaklase kayo nung high school? Paano ka napunta sa kanya? Mababait ang angka ng lahi ni Sir Lucas. Sa makatuwid, tito niya nga ang tumulong sa nanay ko na magpagaling sa sakit. Yung tanong mo naman kung ba't ako naging empleyado nito dahil nga sa hindi kami close nung high school. Pero ako yun naging nagkaroon ng event sa school namin noon. Alam mo ba, sa dami ng babae naghahabol sa kanya, ako yung tumulong sa kanya na umiwas sa mga babaeng yon. Kaya yung isa sa mga babae naghahabol kay Sir Lucas noon, asawa ko na ngayon. Pero yung tanong mo kung may girlfriend ba siya o wala? Wala. Nakita mo naman kung gaano siya kadeterminado sa trabaho niya, hindi ba? Nag-6 na taon yan sa Europe, kakabalik nga lang dito sa Pilipinas. At maswerte ka dahil ikaw ang unang kliyenteng natulungan nito. At take note, pinatira ka pa talaga sa bahay niya, ha? At ikaw lang naman ang babaeng unang dinala ni Sir Lucas sa mansyon nila. Ang swerte mo, Miss Amor. Napalingon si Amor kay Mario dahil sa mga nalaman nito. Ang akala niya nagbibiro si Mario. Pero dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha at pagkakasabi, talaga nga nagsasabi to ng totoo. Hindi ko alam, Kuya Mario. Mahinang sabi ni Amor. Wala kasi siyang tamang salita para i-describe ang salitang pasasalamat kay Lucas. Pero mag-iingat ka pa rin, Miss Amor, ha? Sa likod ng kabaitan ni Sir Lucas, may ugali din niyang nakakatakot. Di naman sa tinatakot kita, ha? Ang akin lang, maging loyal ka sa kanya. Ngayon, nasa poder ka na niya. Pakita mong karapat-dapat ka sa posisyon mong yan. Karapat-dapat? Ano ang ibig sabihin ni Kuya Mario? Napatanong si Amor sa isipan. Bagamat kahit ano pa yang may kinatatakutan na ugali si Lucas, alam ni Amor sa kanyang sarili, hindi niya bibiguin ang taong tumulong sa kanya. Kung yung kasal na sinasabi ni Lucas ang makapagbabayad sa lahat ng tulong nito kay Amor, hindi magdadalawang isip ang dalaga na pakasalan si Lucas kung yun man ang ninanais ng binata. Nandito na tayo. Alas 5 susunduin kita, Miss Amor. Good luck sa unang araw mo sa eskwela. Galingan mo. Lumabas ng sasakyan si Amor. Bago to umalis sa harapan ng sasakyan, nagsalita pa ito kay Mario. Kinakabahan ako, pero maraming salamat, Kuya Mario. Tumango ang butler. Walang anuman. Sige, ingat ka. Dumulog si Amor sa opisina ng dean para mag-report. Habilin kasi ni Lucas sa kanya bago ito papasok sa kanyang silid. Klase, dediretso muna siya sa dean para ibigay ang kompletong uniforme nito at mga libro na sinasabi. Kagad siyang sinalubong ng dean pagkabukas ng pintuan. Nakangiti ito. Magandang umaga po, Miss Dean. Mas maganda ka pa sa umaga, Miss Contreras. Halika rito. Nakapag-almusal ka naman siguro bago ka pumunta rito? Tumango si Amor at saka naupo sa mahabang sofa.
So, hindi ko na patatagalin pa ha. Ito ang uniforme mo. Included na dyan ang shoes, socks, PE uniform, PE shoes mo, etc. Provided yan ng academy. At ito naman ang mga books mo, journal and magazines, textbooks. Wala ka nang poproblemahin sa food allowance. Attorney Lucas already paid. Kapag nasa cafeteria ka, anything you want to eat, walang problema. Tsaka pati rin ng mga field trip or camping outdoors, no need to worry na rin, Miss Contreras. May nakalimutan pa ba ako? Wala na siguro. One more thing. Grade 10 class 1 ka pala, so laban lang. Di nakapagsalita si Amor sa mga nasabi ni Dean Mariposa sa kanya. Isipin mo lang, papasok ka na lang ng academy, araw-araw na walang pinoproblemang babayarin dahil whole year o hanggang sa matapos si Amor sa senior high, bayad na ang tuition nito. Wala na po akong itatanong din. Sa katunayan nga po, hindi ko talaga inaasahan to. Ang gusto ko lang naman makapag-aral ulit kahit sa pampublikong paaralan. Pero maraming salamat po talaga. Umiling si Dean Mariposa at ngumiti. Konting kaalaman lang. Alam mo ba na asawa ko rin ang nagpaaral sa akin noon? Hampas tupa din ako, pero dahil mababait ang mga Montenegro, isa sa mga tito ni Lokang na pangasawa ko. Pero lugi lang dapat tayo dahil mahirap na makarinig ng di maganda sa ibang tao. Baka isipin nila ginayuma ko si Doc. Hindi nakapagtataka. Tipid ng umiti si Amor matapos niyang marinig ang kwento ni Dean Mariposa. Halata naman sa pagkatao ng babae na mabait din to. Bago umalis ng opisina si Amor, nagpalit na to ng uniforme. Namangha sa sarili nang makita ang sarili sa salamin. Napangiti ito. We have newcomers. Let me introduce you guys, our new classmate for this semester. Please come inside, Miss Contreras, and introduce yourself to your new classmates. Di pa nga nakapagsimulang magpakilala, pinagbubulungan na siya ng mga bagong kaklase nito. Magkaya po sa magkabilang palad ng kamay ni Marie habang ginagalang paningin sa kabuuan ng silid. May ilang estudyanteng nakangiti, may iba tumataas ang kilay at meron ding walang pakialam. Hindi umaasa si Amor na magkakaroon siya ng kaibigan sa klase dahil ang habilin ni Lucas sa kanya huwag magtiwala kahit kanino o huwag makipagkaibigan. Ako nga pala si Ina Amor Contreras, kinagagal ako kayong makilala. Nahihiyaman, nagawa pa rin magpakilala ni Amor sa lahat. Tama lang yung ginawa niya, huwag magsalita ng marami kung di naman tinatanong. Naupo si Amor sa pinakadulo ng klase. May isang bakante roon. Katabi nito ay isang babae din na mukha namang mabait kung titingnan dahil sa panlabas na anyo nito. Buong araw, buong klase tahimik si Amor. Sasagot lang to, nagsasalita kung may itatanong sa kanya. Natapos ang klase na makatanggap to ng tawag mula kay Lucas. Hello, where are you? Nandito pa sa loob ng academy, katatapos lang ng last period namin. Sir Lucas? Okay. Napatingin si Amor sa phone niya nang bigla na lang pinuto ni Lucas ang linya. Napabuntong hininga siya at nagpatuloy sa paglalakad sa hallway na may humarang na 5 estudyante sa kanya, 3 lalaki at 2 babae. Nakangiti ang 2 babae. Samantala, masama naman ang tingin ng isa sa kanya. Ang 2 lalaki naman nakangisi na akala mo kakainin ng buhay si Amor sa mga malalagkit na titig nila. Lumapit ang 4 saka pinalibutan nila si Amor. Alam na alam ni Amor ang mga ganitong eksena. Akala niya sa pampublikong paaralan lang may mga salbahing estudyante. Maging sa pribado meron din pala. You're the new student here? Wika na isang babae sa kanta. At tinaplos ang mahaba at itim niyang buhok. Napaatras si Amor ngunit may humarang sa likod nito. Anong kailangan niyo sa akin? Mahinang tanong ni Amor. Makikipagkaibigan lang naman kami. Pero parang ayoko kasi pakiramdam ko kukuhin mo lahat ng atensyon ng mga lalaki dito sa academy. Wika naman ng isang babae. Nilapitan siya. Hindi ko alam ang mga pinagsasabi ninyo. Tsaka eskwelang pinunta ko dito hindi. Naputo lang sasabihin ni Amor nang tumabi ang isang lalaki sa kanya. Sa gulat, napapikit ng mata si Amor. Biglang bumalik yung nakaraan sa kanya. Tio Oscar nito. Relax, wala pa naman kaming ginagawa sa iyo eh. Angil ng lalaki sa kanya. Bawat kilos ni Amor napapasindak ito dahil sa traumang napagdaanan niya. Bawat hawak sa braso ng 2 lalaki sa kanya, nandun ang takot at kaba. Anong kailangan ninyo sa akin? Nauutal na wika ni Amor. Makikipagkaibigan lang naman kami sa'yo. Bakit takot na takot kang hawakan ka namin?